Binigyang diin ang katatagan ng mga residente ng lungsod kasabay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo. Iba't ibang aktibidad at inisyatibo para sa katatagan ng lungsod inilatag. Magbabalita si PIAUC Intern Eli Lardizabal. Inilunsad ng pamahalaang panlungsod ng Baguio ang 38th National Disaster Resilience Month sa ginanap na forum sa Baguio City Multipurpose Hall nitong Hulyo 1, 2026. Pinamagatan itong naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office. Layunin nitong palakasin ang abilidad ng isang individual, komunidad, organisasyon at ng gobyerno tungo sa kanilang pag-adjust at pagbangon sa mga nangyaring sakuna sa pamamagitan ng epektibong risk management. Binigyan diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi lang dapat mga institusyon at pamahalaan ang handa sa mga aksyon na kailangang gawin kung sakaling tumama ang sakuna. Aniya, mahalagang alam ng bawat miyembro ng isang komunidad ang kanilang papel sakaling may paparating na bagyo o anumang sakuna. But what is important dito sa Resilience Month na to is talagang to raise awareness. It's about time na every member of the community should be aware kung ano yung role niya, ano yung gagawin niya every time we get hit with a disaster. Kasi nga, hindi pwedeng, ang may alam lang yan yung mga institutions, ang may alam lang yan yung mga government officials, hindi pwede. O kaya mga barangay leaders, hindi lang pwede. Kailangan lahat alam niya kung anong gagawin niya. Sa kanilang bagong programa, mas tututukan ng pamahalaang panlungsod ang mga vulnerableng sektor tulad ng persons with disability, senior citizens at mga bata upang mas matatag at inklusibo ang komunidad sa syudad. Ito nga ngayon ang tinututukan namin. Itong bagong programa ngayon na dapat yung mga vulnerable sectors, and we're going to start it with our PWD. Kasi kung may nagkaroon nga naman ng earthquake o kaya nagkaroon ng disaster, how do you communicate it with yung mga blind, yung mga deaf na hindi naman nila naririnig, di ba? So yun yung ngayong isang programa namin na uumpisan uli namin. Yeah. And then after that, magsiship naman kami doon sa mga senior citizens. Tapos doon sa mga children. So yun yung mga forthcoming na mga activities natin dito sa ating resiliency program. Dagdag pa ng alkalde, matapos ang implementasyon ng kanilang resiliency programs, malaki ang iniunlad ng lungsod pagdating sa kanilang pagresponde at pag-aksyon sa mga kalamidad. Oh yes, unang-una in terms of our capacity, napakalaki niyan. Both capacity and capability. When you say capacity kasi, mostly yung ating skills to respond. Malaki na improvement, capacity building. Yung capability naman natin in terms of equipage, nandyan na rin. Samantala, nagpaalala naman ang pinuno ng Baguio City DRRMO na si Engineer Charles Brian Carame na dapat maging aktibo ang mga residente sa paglahok sa kanilang mga programa at kinakailangan na seryosohin ang mga ginagawang drills dahil ito ay para sa kanilang kaligtasan at kabutihan. Etong programs natin, continuous yan. Even our drills, regular natin ginagawa. Such that may muscle memory. Lahat tayo. And yung ginagawa nating duck cover hold, that is very important and very effective when it comes to earthquake. So sana po seryosohin natin. We join whatever activities, including us, city level to barangay level to the community level. Ang mga sakuna at disgrasya ay mga bagay na hindi kontrolado. Pero sa pagiging handa at maalam, mas mababawasan ang mga maaaring maging epekto nito. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIAUC Intern Eli Lardizabal para sa PIA News Cordillera.